Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At narinig natin mula kay San Mateo ang Ebanghelyo at pagkatapos na mapakinggan natin ang Ebanghelyong ito, sinabi ng pari ang mabuting balita ng Panginoon. At sa totoo naman di po ba, araw-araw, kung meron man tayong gustong mapakinggan, gustong marinig, iyon ay mabuting balita. Ayaw natin hanggat maaari na makarinig ng hindi magandang balita. Bagamat minsan may kutob tayo sa kung ano ang maaaring mangyari, hanggat maaari ayaw nating pakinggan at minsan hindi natin matanggap ang hindi magandang balita. At may mga pagkakataon pa nga na kapag hindi maganda ang salita o hindi maganda ang balita na ating napakinggan, ito ay talagang tumutusok sa ating mga puso. Kung babalikan natin ang ating ebanghelyo ngayon, sinasabi dito ang kwento tungkol sa isang Kananeya, babae, nakiusap, lumapit kay Jesus. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. At ang sabi ng ebanghelyo, sa mga salitang ito na sinabi nitong nanay na ito, wala man lamang isang salitang binitiwan si Jesus. Nanahimik lang si Jesus. Kung tatanungin natin, bakit kaya? Kadalasan naman, di ba, kapag si Jesus ay nilalapitan, agad-agad ibinibigay niya kung ano ang kahilingan, ang pangangailangan ng taong lumalapit sa Kanya. May mga pagkakataon pa nga kapag may lalapit sa Kanya, hindi na ito kailangan pang magsalita. Alam na ni Jesus ang pangangailangan ng tao at agad ibibigay niya ang kung ano ang pangangailangan ng tao. Pero iba ang kwentong ito. Susubukan niya ang pananampalataya ng babae. At ang kanyang pagsubok na gagawin ay sa pamamagitan ng masakit na salita na siguro para sa iba mahirap sikmurain, mahirap tanggapin. Ano ang sabi ni Jesus sa babae? Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ibig sabihin, ako'y isinugo para lamang sa mga Israelita. Ikaw ay Kananeya, dayuhan, taga-ibang lugar, babae. Lahat ng mga iyon ay sapat na para bigyan ni Jesus ng justification yung kanyang salita. Hindi ka dapat lumapit sa akin sapagkat hindi ka Israelita. Hindi ka dapat lumapit sa akin sapagkat ikay dayuhan, ikay marumi. Hindi ako isinugo para sa inyo. Isinugo ako para lamang sa mga Israelita. Napakasakit na salita. Hindi magandang salita. At ano yung ginawa ng babae? Nasaktan ba siya? Umalis ba siya dahil masakit ang salitang kanyang narinig? Umalis ba siya dahil nilait ni Jesus ang kanyang pagkatao? At may kasunod pa ito. Hindi pa doon natapos si Jesus. Idinagdag pa niya,
Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. So itong babaeng Kananea ay inihalin tulad ni Jesus sa isang tuta. Hindi dapat ibigay ang nahuhulog na mga pagkain sa mga tuta. So para kay Jesus sa kanyang salita, wala talagang karapatan ang mga dayuhan, lalo na itong Kananea na isang babae na lumalapit, nakikiusap sa kanya. Pero talagang hindi natitinag yung babae. Para sa kanya, si Jesus lang ang makapagpapagaling sa kanyang anak. Kaya kahit anong salita ang kanyang marinig, nandyan pa rin siya. Naglulumuhod, nakikiusap. Tunay nga po na ang mga tuta ay nagsisikain ng mga nalalaglag sa hapag ng Panginoon. At sapat na yon para silang mabuhay. At ang sabi ni Jesus sa babae, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At natapos ang kwento sa mga salita na nagsasabi, noon din gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na talagang sinusubukan tayo ng Diyos. At may mga pagkakataon ang pagsubok sagad sa buto. Mahirap tanggapin, mahirap paniwalaan. Pero may mga pagkakataon kailangan mapakinggan, kailangan maranasan natin sapagkat doon sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang paalaala ng Ebanghelyo, masakit man, hindi man magandang pakinggan, para bang mahirap mang sikmurain, sagad man sa buto, ang mga salita naririnig natin, katulad nitong babaeng Kananea, mas pangibabawin natin ang pananampalataya. Sapagkat sa isang pananampalatayang kumakapit at nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng masasakit na salita, ibinibigay ang biyaya. Amen.